Magandang hapon po. Nahuli ka ang pagharurot at pagsalpok ng jeep sa isang truck sa Antipolo. May tricycle pang pumailalim. 11 sugatan kabilang ang mga estudyanteng sakay ng nadamay na tricycle. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hinalubo tayo. Ulo. May mga tuwata oh. Kuha ito ng dashcam ng truck na sinalubong ng humaharurot na jeep sa Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ang pumailalim sa truck, isang tricycle na may sakay ng mga estudyante. Ayon sa Office of Public Safety and Security ng Antipolo, papunta na sana ng bayan ng jeep na ito nang sumalpok sa isang truck bago mag-alas 7 kaninang umaga. Malakas po kasi ang pagpatakbo ng jeep po. Para po siyang wala na po siya sa way po ng kalsada. Siya po yung pumasok sa loob ng truck. Nagulat na lang kami, bigla pong nagsalpukan na ngayon ang nangyari, yung pong truck, nahagi po niya yung badya. Nag-overshoot siya doon sa tumama doon sa truck. Yung badya po mapunda rin ng masinag. Ngayon tumama sa truck. Nakakalap natin mga impormasyon sa mga bystander. Dito daw po nakatulog yung driver. Sa inisyal na impormasyon mula sa mga first responder, 11 ang sugatan sa insidente. Ayon sa PNP Antipolo, 8 sa mga nasaktan, pasahero ng jeep habang 3 ang sakay ng tricycle. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Babala naman ang otoridad mag-ingat sa kalsada lalo't blind curve ang lugar. Blind curve po kasi, blind curve. Kaya po medyo patulin itong jeep na to, nag-overshoot. Kaya tumama doon sa truck. Ay dapat po magdahan-dahan siya dahil unang-una, kurbada po ito Dapat mabagal din ang kanyang takbo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 2 sasakyan ang nasira matapos araruhin ng isang truck sa Quezon City. Ang driver ng truck nakaidlip daw. Nakatutok si Von Aquino. Nag-aabang na makatawid sa intersection ng Camias Road at Kasing-Kasing Street sa Barangay East Camias, Quezon City ang kotseng ito pasado alas 6 ng umaga nang salpukin ito ng rumaragasang truck. Naitulak sa bangketa ang kotse at umandar pa hanggang sa bangketa sa kabilang lane ng truck. Agad rumesponde ang mga pulis at hinold ang suspect. Chinek din nila ang driver ng kotse at nagpatawag ng ambulansya na agad rumesponde sa lugar. Nagkalat din ang mga karga ng truck at ang nakalas na bumper ng nabanggang kotse. May narinig po kaming malakas na kalabog. Paglabas po namin, yun po tumambad po sa amin yung sasakyan po na wasak po. He's conscious naman pero medyo may mga tama sa nguso, mga dugo-duguan. He's complaining about chest pains. Pero bago pa masalpok ang puting kotse, isang hatchback ang naunang binangga ng truck. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 3, inoobserbahan pa sa ospital ang driver ng puting kotse. Ang driver ng hatchback hindi na nagpa-confine. Medyo wala naman nagalos o injured, ma'am. Yung medyo may injured lang po, yung driver po ng Bios po, ma'am, na kulay puti po, ma'am. Ng driver ng truck, ma'am, medyo may minor injury po, ma'am, dito sa may kanan na binti niya, ma'am. Ayaw naman nagpadala ng ospital, ma'am, kaya naman po niya, ma'am. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck. Ang katwiran niya po, ma'am, is dahil sa pagod, ma'am, medyo nakaidlip daw siya, ma'am. Maharap-an nila ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury and multiple damage to property. Sinubukan naming kausapin ang driver ng truck pero hindi niya kami kinibo. Nasira ang street sign at bahagi ng wheelchair ramp ng isang bangko sa lugar. Ayon sa barangay, 2 disgrasya na ito sa naturang intersection. Dahil sa mga aksidente sa intersection na ito, plano raw ng Barangay East Camias na i-request sa Quezon City Engineering na lagyan ito ng yellow box at rumble strip para maalerto ang mga daraan dito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Pinasabugan ng Molotov ang kotse ng isang photojournalist sa Quezon City. Persons of interest ang dumaang riding in tandem sa lugar. Nakatutok si JP Soriano. Madaling araw nitong Miyerkules sa kalsadang ito sa Quezon City na may mga nakaparadang kotse, may tila apoy na maaaninag sa isang puting kotse. Hanggang may dumaang riding in tandem at sinundan na ito ng pagsabog. May narinig po akong malakas na pagsabog. Tapos may nakita po akong
motor na may kasakay na tapos pero hindi naman po sila dumiretso, parang sumisilip lang po sila. Tulog po kami, tapos nagising po kami kasi may biglang sumabog po. Paglabas po namin sa karsada, nakita po namin itong sasakyan, may apoy po dito sa gitna. Ang sumabog na kotse ay pag-aari ng photojournalist na si Michael Vargas. Mga ilang segundo nung umalis, biglang may sumabog na malakas. Labas ako, pagtingin ko, mapoy na yung kotse ko. Batay sa investigasyon ng QCPD Explosive Ordnance Disposal, improvised Molotov ang ginamit ng pampasabog. Nasilip ng QCPD ang isa pang CCTV footage ng ibang anggulo ng insidente. May huminto pagkatapos nagsindi and then binato. So yun po yung initial na nakita pa lang namin sa CCTV. Person of interest ang mga sakay ng motorsiklo. Hindi pa sila makilala dahil naka-helmet. Ayon sa QCPD, wala pang matibay na ebidensya kung si Vargas talaga ang target dahil wala naman itong kaalitan at walang bantang natatanggap na may kaugnayan sa trabaho. May mga coverage ako na yung subject na yon. Others may find it parang nasaktan yung nila, yung damdamin nila. So they left some comments na for police investigation, siguro red flag. Pero sa akin kasi wala mo na akong kalaban, so hindi ko lang siya pinapansin. Nangako ang QCPD na tututukan ang kaso at susuriin kung maituturing itong kaso ng pag-atake sa mga mamamahayag. Ganon din po, tinitignan din naman natin kung ito ba may relationship sa trabaho niya ngayon. Hindi po natin din po 'yon walang bahala po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nababahalang ilang eksperto sa pagdami ng mga dalagitang maagang nabubuntis sa edad na 14 pababa. Ang pinakabata sa pinakahuling tala ng gobyerno, 8 taong gulang lang. Nakatutok si Bernadette Reyes. 13 anyos lang ng unang mga anak si Honey of Queria, nagkatatlong supling. Baka po masyado po agad na in love. Sa una lang po kasi halos lahat, mami. Kukuhanin lang po yung loob. Tapos pag wala na. Pero dahil sa pananakit ng kinakasama, bedridden na siya ngayon. Sa mga kabataan po, makinig po sa magulang, tapos mag-aral po. Para sa huli-hula po pagsisiyahan. Kasi mahirap po maging magulang. Sa kabila ng mga ganyang kwento, dumami ang bilang ng mga nagbuntis at nanganak kahit wala pang 15 anyos. Base sa 2023 Registered Birth Statistics ng Philippine Statistics Authority, tumataas ang bilang ng mga nanganganak edad 14 pababa nitong mga nakalipas na taon. Sa katunayan, noong 2023, may nanganak sa edad na 8 taong gulang. While the number of births among mothers aged 15 to 19 was decreasing, it's also alarming because births among those under 15 years old have shown a slight increase. Mahigit ang idinoble niyan sa loob ng isang dekada lang, ayon sa University of the Philippines Population Institute. Girls should not have babies at such early ages. For example, a larger percentage of babies born to under 15 mothers weighed less than 2,500 grams. There were also 4 reported maternal deaths among under 15 mothers. Yung katawan ng adolescent girl, hindi pa siya ready na magbigay ng tamang nutrition sa kanyang baby. So, health of the babies are affected by these births. Kahit nga sa mga edad 15 hanggang 19, malaking hamon ang maagang pagbubuntis, gaya ng karanasan ng apo sa tuhod ng isa kong nakausap. Mahirap din o. Minsan pag walang gatas yan, ako nag-iintindi. Takbo ko sa mga lola. Pahinga ko ng panggatas. Kami, nagbibigay kami ng nag-aambag-ambag kami para magkagatas lang. Ayon sa Commission on Population and Development, dumami rin ang mga relasyong hindi na nagpapakasal na nagre-resulta sa illegitimate status ng bata.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Panahon na naman ng Panagbanga o Flower Festival sa Baguio City at nagsa ngayong weekend sa City of Pines sa mga turista para sa highlights ng pagdiriwang. Gaya ng pasiklaban ng mga nagtanghal sa Grand Street Dance Parade. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Malamig man ang panahon, mainit ang performances ng mga kalahok sa Grand Street Dance Parade na isa sa highlights ng 2025 Panagbanga Festival Celebration ngayong weekend sa Baguio City. Level up ang performances ng contingents, pabonggahan, pasiklaban. Maaga pa lang, nakaabang ng mga manonood sa kahabaan ng Session Road at Harrison Road. Kanya-kanyang kuha ng picture at video sa parada. Pagdating sa Melvin Jones Football Ground, dito na nagtagisa ng galing ang mga contingent. Una nagpakitang gilas ang mga street dancer mula sa elementary category. Cuteness overload ang performers mula sa 5 paaralan. Suot ang makukulay na costume na tatak cordillera. Bigay todo sa pag-perform ang street dancers. Dagdag atraksyon din ang mga matitingkad na props at makukulay na mga bulaklak. All smiles ang mga kalahok kahit babad sa araw. Back-to-back champion para sa elementary category ang Lukban Elementary School. Thank you po sa Panginoon na naging champion po ulit kami this year and alam po namin na worth it po lahat ng pagod ng parents and sa amin din po. All-out performances din ang ibinida ng 7 kalahok sa open category, ang ipinagmamalaking festival sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Wagi naman sa Festival Open category ang St. Louis University. Plano ng lokal na pamahalaan na mag-imbita pa ng performers mula sa ibang rehiyon sa mga susunod pang Panagbanga Festival. Tuwang-tuwa at manghang-manghang mga turista. I'm very interested to see the people in the traditional costumes. I love the stories behind the dances. It's very amazing. Lahat sila magaling. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Kahon-kahong smuggled na sigarilyo na pinasisira ng Bureau of Customs, ibinebenta umano ng kinontratang kumpanya ng ahensya. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Nang maisakay na ang mga kahon na ibinenta sa NBI undercover agent. NBI kami. Na-arresto ka namin sa violation ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Inaresto na ng NBI STF ang 2 dinatnang empleyado ng isang disposal facility sa Capas, Tarlac. Ang dahilan, illegal na pagbebenta ng kahong-kahong mga sigarilyo imbis na sirain gaya ng nakasaad sa kontrata nila at ng Bureau of Customs. Inalok ng kumpanya sa mga nagpanggap na buyer ang mga kahon ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 250 million pesos. Nagkunda kami ng surveillance. Anong positive, eto na, naghanda kami ng 17.5 million na budol money. Punta kami dito with trucks, wala ngang tax, excise tax and surcharge taxes. Ang nawawala sa gobyerno, 150 million. Dito, itong nahuli natin na ito. Ayon sa NBI Special Task Force, online ang naging alukan para sa ilan sa mga smuggled na sigarilyo na ito na dapat ay for disposal na. At ang mismong nag-alok ng pagbebenta ng mga illegal na sigarilyo ay mismong environmental consultant ng disposal facility na ito. O bakit naman ibinebenta mo instead na sunugin? Pagdating ko kahapon, may ganito nga pong nangyayari. Napagbilinan po ako na yun na nga po. Kaya tanggapin mo yung bayad? Opo, ibigay nga po kay at sila po ang magdadala kay boss. Ang kasong kakaharapin ng mga nahuli. RA 12-022 yung ating bagong anti-smuggling Economic Sabotage Act, John. At the same time, tinitingnan namin yung angulo ng yung Commerce Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Arestado isang mister sa Rizal matapos niya umunong saksakin ang lalaking naghatid sa kanyang misis. Nakatutok si Bea Pinlac. Tanong po,
ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Nagkasagutan na kami, sir eh. Bakit sinaksak mo? Hindi, sir. Paano sa nangyari ng ganun, sir? Nasa ospital yung tawa. Sir, paano nangyari ng ganun, sir? Nakipagsagutan sa pulis ang 26 anyos na lalaking ito nang arestuhin siya sa labas ng bahay nila sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, Huwebes ng gabi. Ang lalaki, sinaksak umano ang lalaking naghatid. Okay, ayon doon sa witness natin to, hinatid ng victim yung asawa ng suspect doon sa tapat ng bahay nila nakamotor. And then lumabas nga itong suspect natin at nagkaroon sila ng pagtatalo dahil nga silos ang pinagmulan nito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumunot na raw ng patalim ang suspect. Kinumpronta at hindi nagustuhan yung sagot nung biktima natin, kaya sinaksak siya ng suspect natin. Inundayan ng 2 saksak itong biktima at may 2 tama sa dibdib. Agad dinala ang biktima sa ospital. Inaresto naman ang suspect na ayon sa pulisya ay tinuro mismo ng ilang saksi. Tatlong witness, kapatid. Nag-atalo raw ko yung sinaksak mo. Ano bang dahilan? Patuloy pa ang paghahanap ng mga otoridad sa patalim na ginamit sa krimen. Nakapasok kasi kaagad itong suspect doon sa loob ng bahay nila at itago nga. So hinalughog natin to nung naaresto natin. Subalit ay hindi natin nakuha. Sinubukan namin kuhanin ang panig ng suspect na ayon sa pulisya ay isang security guard. Wala akong masasagot dyan. Wala akong mabibigyan na komento dyan, ma'am. Pasensya na po kayo. Posibleng maharap sa reklamong frustrated homicide ang suspect na nakakulong na sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police. Patuloy naman na inoobserbahan sa ospital ang lagay ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ngayong midterm election, senador ang pinakamataas sa posisyong pinaglalabanan. Sa Pilipinas, alinsunod sa 1987 Constitution, 24 ang bumubuo sa Senado na siyang mataas sa kapulungan ng Kongreso. 6 na taon ang kanilang panunungkulan at maaaring maupo ng hanggang 2 magkasunod na termino. 12 o kalahati sa kanila ang binoboto tuwing 3 taon o yung midterm. Hindi tulad ng mga kongresista na tumatakbo tuwing 3 taon. Kailangan manatili ang kalahati ng Senado para ipagpatuloy ang Senate policies at alalayan ng mga incoming na senador. Batay sa konstitusyon, ang mga tumatakbong senador dapat natural-born Filipino citizen. Nakatira sa bansa ng hindi bababa sa 2 taon bago ang eleksyon, 35 years old sa mismong eleksyon, marunong sumulat at bumasa at registered voter. Bukod sa paggawa o pag-amyenda ng mga batas, nasa mandato ng mga senador ang deklarasyon ng digmaan o state of war, pagpapalawig o pagbawi sa martial law declaration ng Pangulo o pagsuspinde sa writ of habeas corpus, pagratipika ng mga treaty o international agreement, pag-convene bilang impeachment court at pagsala sa mga itinatalaga ng Pangulo bilang Commission on Appointments. 79 na araw na lang ang bagong eleksyon 2025 at iniimbestigahan ngayon ng COMELEC ang 4 na posibleng insidente ng vote buying sa mga probinsya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang 4 na insidente ng umunoy pamimili ng boto, kabilang ang pamimigay ng ayuda sa Balingasag, Misamis Oriental habang nakapaskil ang litrato ng 3 local aspirant. Gayon din ang report ng umunoy malawakang vote buying sa Apayao. Sa Baguio City, bineberipika ng komisyon ang ulat ng pamimigay ng 100 pesos ng isang party list organization kasama ang membership ID. Premature campaigning naman ang inireklamo sa Pontevedra, Negros Oriental. Kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence, minasampulan ho kami noong 2023. Marami ho kaming hindi pinaupo kahit nanalo na. Meron ho tayong mga gobernador na dinisqualify noong 2022 while they're seated. May sasample lang kami niyan. Lumagda rin ng kontrata ang COMELEC at ilang telco at partners nila para sa mabilis na transmission ng resulta ng botohan. Ayon sa COMELEC, 7 p.m. yan sisimulan. 8:30 p.m. inaasahang magkakaalaman ng resulta kung walang mararanasang aberya. Estimate namin, matatransmit ang lahat using the technology na meron yung mga telco natin, kasama yung Starlink, ng hanggang 8:30 ng gabi.
lahat-lahat. Para lang, pero unofficial yon. Partial but unofficial. At ibig sabihin, pag na-transmit yun, Ma'am Sandra, alam na kaagad ng mga watchers, ng mga lawyers, ano ang ini-expect nila na na-transmit dahil may kopya na sila ng election returns. May ibinida rin ang joint venture na mga kasiwa sa transmission. Coming from one machine will only take a minute to transmit. So if all of these SIMs that we engaged or we got from our providers would transmit as expected, then in a few minutes, all results will be in the servers, in the data centers where our servers are. Nakipagkasundo rin ng COMELEC sa ilang malalaking mall companies. 42 branch nila ang lalagyan ng voting precinct para mapaluwag ang siksikan sa mga presinto sa mga paaralan. Formal na ring umatras sa senatorial race si Dr. Willie Ong sa pamamagitan ng pagharap ng kanyang may bahay sa COMELEC. Nagpapagaling pa kasi siya sa cancer. Kaugnay naman sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sinabi ni Garcia na napirmahan na ng Pangulo ang batas para sa postponement nito. Ipinakita pa niya ang pirmadong kopya ng Republic Act 12123. Sa inyong kaalaman, I was informed by Malacanang earlier that the President already signed the bill postponing the Bangsamoro parliamentary elections from May to October 13. Hinihingan pa natin ang reaksyon ng palasyo tungkol dito. Pero sabi ni Garcia, paghahandaan nila ito ng husto sa kabila ng maikling panahon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Huli ka sa Talisay City, Cebu, ang pagsalpok sa motorsiklo ng isa pang motorsiklong hindi sumunod sa batas trapiko. Kita sa kuha ng CCTV na kahit pula ang stoplight sa intersection ng South Coastal Road, ay dumiretso pa rin ang rider. Naararo niya ang patawid ng motorsiklo at pareho silang tumilapon dahil sa lakas ng impact. Nagtabo sila ng minor injuries ayon sa mga otoridad. Maritime cooperative activity kasama ang Navy ng France at maritime domain awareness flights sa West Philippine Sea. Nakatuon sa mga aktibidad na ito ang Pilipinas sa gitna ng hidwaan sa China. Nakatutok si JP Soriano. Sabay na lumipad sa West Philippine Sea ang FA-50 ng Philippine Air Force at ang Rafale jet ng French Navy. Nag-take off ang mga fighter jet ng France mula sa kanilang aircraft carrier, ang Charles de Gaulle, na nasa Pilipinas para sa maritime cooperative activity sa pagitan ng France at Pilipinas. Hudyat din ito ng ikatlong linggong joint maritime activity sa West Philippine Sea ng AFP at ng mga kaalyadong bansa. Ang mga ganitong aktibidad ang inaalmahan ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Naglabas ang China ng audio ng anilay radio challenge nila sa 3 aircraft ng Pilipinas na nanghihimasok daw sa kanilang airspace sa Spratly Islands na tinatawag nilang Nansha. 50-meter aircraft November 22. You are endangering the security of the Chinese Reef. Leave immediately. Sabi ng China, may legal na basehan ang kanilang maritime patrol sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kahit umabot malapit sa coastal areas ng Zambales at Pangasinan. Kaya ang Philippine Coast Guard nagsagawa ng maritime domain awareness flights mula Pangasinan hanggang Zambales. Ngayong araw, 2 China Coast Guard vessels sa Zambales ang namonitor ng PCG. Nakadeploy naman sa Pangasinan at Zambales ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Bagakay at BRP Cabra. Kung may tatanong nyo bakit we're going to go as far as Pangasinan, because right now we are monitoring the movement of China Coast Guard 5303 at a distance of 82 nautical miles off the coast of Bolinao, Pangasinan. Nauna nang inalmahan ng ating gobyerno ang pagbuntot ng helicopter ng People's Liberation Army Navy o PLAN ng China sa eroplano ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Dahil diyan, kaya umalma laban sa China ang Amerika, Japan, Australia, UK, France at European Union. Di lang nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, kundi bahagi rin ito ng teritoryo ng bansa. Kung bakit hindi na raw pumapalibot ang mga barko ng China sa Bajo de Masinloc. The Chinese fishing vessels are no longer
going inside Bajo de Masinloc dahil wala na silang sisiraing giant clams. Naubos na nila ito way back 5 years ago. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas pero nauna na nilang sinabi na ang Scarborough Shoal ay bahagi raw ng kanilang 10-dash line historical map na ibinasura na sa arbitral ruling noong 2016. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, shear line ang magdadala ngayong araw ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorm sa Palawan at ilang lugar sa Visayas. Easterly naman ang magpapaulan sa Mindanao, habang northeast monsoon o amihan ang magdadala ng maulap na panahon na may kasamang pagulan sa Luzon, lalo na sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, pati sa Aurora, Quezon at Metro Manila. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa silangang bahagi ng Luzon. May light to heavy rains sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring makaranas sa pagulan sa Metro Manila. Kahit busy ang schedule, hindi mawawala ang family time ng Dante Squad na nakapagsingit pa ng quick getaway bago matapos ang Love Month. Makichika tayo kay Lars Santiago. Basta may chance at free ang sked, go agad mag-bonding sina Dingdong Dantes at Marian Rivera with Zia at Sixto. Kahit quick getaway lang, tulad nitong post-Valentine weekend. Overnight lang kami somewhere dun sa Tagaytay. Kasi long weekend, kaya yun, sinamantala na namin. Basta kasama ko yung pamilya, kahit saan pa yan, masaya-masaya kami. Mahalaga yan, lalo't madalas ang taping niya para sa daily game show na Family Feud, na patuloy na sinusuportahan ng marami as shown by its TV ratings. At sa madalas na pag-viral ng mga memes and clips nito online. At sa Lunes, ipapalabas na raw ang inaabangang guesting together sa Family Feud ng mag-asawang Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Finally, si Jenilyn ay nakapag-guest na rin. Si Dennis dati nakapag-guest na siya. So, nakaka-aliw tignan yung kanilang kulitan on stage. Kumbaga, hindi lang sa TikTok, kundi pati sa Family Feud stage, mapapanood nila. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Posible po ulit ang dagdag sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, posibleng walang paggalaw o tumaas ng hanggang 20 sentimo ang kada litro ng diesel. At sa gasolina, posibleng ang 50 hanggang 70 sentimo na dagdag kada litro. Ayon sa Energy Department, nakikitang dahilan sa muling taas presyo sa petrolyo ang posibleng supply disruption dahil sa patuloy na gera ng Russia at Ukraine at pag-antala ng produksyon ng ilang oil-producing countries. Tila hinawi ng truck na ito ang kumpul ng pedestrian sa tapat ng isang paaralan sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga sinubukang umiwas pero tuluyang naararo ang ilan. 3 estudyante ang sugatan. Nakatakdang magharap sa barangay ang pamilya ng mga estudyante at ang driver at may-ari ng truck. Base sa investigasyon, sinabi ng driver na nawala umano ng preno ang truck. Patuloy na ipinagdarasal ng mga Katoliko sa buong mundo ang paggaling ni Pope Francis. Ang sabi ng kanyang doktor, bahagyang bumuti ang kalagayan ng Santo Papa pero hindi pa tuluyang gumagaling. Nakatutok si Marie Zumal. Idinaos ang banal na oras o holy hour sa Manila Cathedral para ipanalangin ang agarang paggaling ni Pope Francis na ospital ang Santo Papa noong February 14 dahil sa double pneumonia at nananatiling nakakonfine hanggang ngayon. When we storm heavens with our prayers as a community, that makes this gathering a special and indeed a meaningful one for us. The Pope is 88 years old, and for someone who is old, to have pneumonia is something really serious. But of course, we are praying that the Lord will extend to him His healing hand.
Sa banal na oras, in-expose ang banal na Eucharistia, nag-alay ng mga imno o awitin at espesyal na intensyon para sa paggaling ng Santo Papa. Iba't ibang sektor ng komunidad, mga estudyante, mga taong simbahan at mananampalataya ang dumalo sa banal na oras. Lalong makabuluhan daw na nangyari ang Holy Hour sa mismong bisperas ng Feast of the Chair of St. Peter, ang simbolo ng otoridad ng Santo Papa. At ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya ay pagpapakita rin ng ating pagsama sa Santo Papa sa kanyang buhay at mga pagsubok. Ang mga Pinoy sa Vatican nalulungkot at nag-aalala sa kalagayan ni Pope Francis. Sa buong mundo ang pinagdadasal niya. So tulungan natin siya ngayon na nasa critical ang buhay niya. Kahit naman mga non-Catholic, parang tinitingala din. Minsan isang sabi niya, lahat na naaantig, sinabi niya. Kaya sana gumaling siya. Sa pinakahuling communique na Holy See, bahagya raw na bumuti ang kondisyon ng Santo Papa. Wala na siyang lagnat at stable ang kanyang puso at hemodynamic parameters kabilang ang blood pressure. Limitadong area lang daw ng kanyang baga ang may impeksyon at nakakahinga sa sarili. He's been eating his meals, he's already doing some works at isa sa mga touching, he's been in constant video calls with the people in Gaza na nagagawa niya pa rin maging Santo Papa kahit na siya ay nahihirapan na. He's been taking as well the Holy Eucharist as he is resting. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang aming ibabalita. Natagpo ang naagnas at kinatay ang isang nawalang biktima sa Caloocan. At person of interest ngayon, ang tattoo artist na nakatira sa bahay kung saan natagpuan ang biktima. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakakalungkot lang, sir. Ang ginawa nilang baboy yung kapatid ko. Nasa high schooler ang binte, nakabalot naman sa kutsyon ang katawan. Ganyan ang brutal na pag-chop-chop sa bangkay ng 37 anyos na si Michael Dolina, na kilala ring Shalani. 3 araw siyang iniulat na nawawala bago umalingasaw ang bangkay kahapon mula sa isang bahay sa Phase 10, Barangay Bagong Silang sa Caloocan. Baka walang hiya nila. Hindi makatao yun, sir. Sumuko na kayo. Ayon sa kapatid ng biktima, sinabi ng pulisya na person of interest ngayon ang isang tattoo artist na nakatira sa bahay kung saan natagpuan ang bangkay. Binalikan namin kanina ang crime scene kung saan nadatnan namin ang nanay ng tattoo artist. Hindi rin daw niya alam kung nasaan ang anak pero pinasusuko na rin niya ito. Lumantad siya, sumuko siya kasi kung ano man yung nagawa niya, kung bakit niya nagawa, dapat hindi niya ginagawa kasi pinalaki ko naman siya ng buong pagmamahal eh. Halimbawa, kung makulong na siya, hatira mo na siya ng pagkain. Makikita pa rin kami. Pero hinala ng kapatid ng biktima, hindi lang isang tao ang sospek sa pagpatay kay Shalani. Kahit sabihin mong kahit gano'ng kakalakas, hindi mo kaya gawin mag-isa yung ganong bagay. Kaya sigurado ako may kasama yung gumawa niya. Kasi nakita po ng pulis, sir, may saksak daw sa likod. Tapos may laslas sa leeg. Balak siguro itago. Tapos nang nakita siya, nakahubad na rin siya ng damit. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Hindi alam ng kaanak ni Dolina at ng tattoo artist kung magkaano-ano ang dalawa. Nasa punerarya ang mga labi ni Dolina na planong iburol sa bahay nila sa San Jose del Monte, Bulacan. Napakabuti niya talaga, sir. Kahit sa magulang namin, sir. Nakakalungkot lang, sir. Sabi ng North Caloocan Police, hindi pa malinaw ang motibo sa pagpatay. Pero sa ngayon, 2 hanggang 3 ang nakikita nilang persons of interest sa kaso. Ang tattoo artist at ang tsuhin nitong construction worker. Posible po na nagiinuman sila that time. Continuous yung manhunt operation natin against dito sa mga person of interest natin na ito. Murder po ang posibleng kaharapin na kaso nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Malupet ang alagang pusa ng isang nakilala naming veterinaryo. Isa itong wildcat sa Africa. Pero legal nga bang mag-alaga nito? Kuya Kim, ano na? Pinupusuan online ang pusa ng veterinaryong si Doc Edmar. Ang kanya kasing fur baby na si Seiko. Ibang itsura sa nakasanayan nating pusa.
May maliit na ulo, malalaking tenga, at may golden yellow na coat o balahibo. Si Seiko kasi isang wildcat. Eddie Meow. Yung alaga ko is African Serval cat. So, hindi siya domesticated cat. So, natatagpuan sila sa Africa. Yung mga breeders is from Russia and Ukraine. Para ka nag-alaga ng pusa na kasing laki ng aso. So, yung mga ugali nila is parang aso din. Kaso medyo lang sila, makulit. Meron silang mannerism na mahilig talagang mangkaltok. Like, akit sila sa likod mo, then babatukan ka nila. Or kahit nakahiga ka, kakagatin ka lang. Kung nag-alaga ka ng pusa, matik na yun na makakuha ka talaga ng mga kalmot. Ngayon man, napaka-loyal daw nito. One-man pet sila. So, ibig sabihin nun is, kung sino lang nag-aalaga sa kanila, sila lang yung nakakabuhat sa kanila. Pero legal bang mag-alaga ng isang wildcat dito sa Pilipinas? Kuya Kim! Ano na? Ang mga serval o Leptylurus serval ay mga medium-sized na wildcat. Dahil sa kanilang mahabang mga binti at leeg, binansagan ng mga itong giraffe cat. Sila ay mahuhusay na hunter. At di tulad ng mga domesticated cat na takot sa tubig, ang mga serval magagaling lumangoy. Sila ay native sa Africa at madalas nakatira ang mga ito sa mga wetland, moorland o di kaya bamboo thickets o kawayanan. Pero kung sila ay native sa Africa, legal ba ang pag-aalaga ni Doc Edmar ng serval cat sa Pilipinas? Kapag may papers ka, legal siya. Kaya bago raw niya ilalagaan si Seiko, sinigurado niya munang kumpleto ang dokumento nito. Kailangan mo munang kumuha ng CITES from origin country kung saan mo siya bibilhin. Then, kukuha kang CITES dito sa Pilipinas. Then, kapag na-approve na yun, ilalakad na natin siya sa DNR. Then, sa BAI, pag na-approve na lahat, pwede mo na siyang papuntahin dito sa Pilipinas. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala. Ang ating mga alaga, may breed man o wala, deserve ang ating pagmamahal at kalinga. Misulang Grand Canyon ang itsura ng paghuhunayan sa residential areas sa Brazil. Malaki at malalim ang uka ng lupa na sumira na ng ilang bahay. Banta rin ito sa iba pang kalapit na bahay. Nagdeklara na ng state of public calamity ang naturang bayan dahil sa guho na pinalala pa ng masamang panahon. Ayon sa Municipal Engineering Department, sinkhole yan na bagamat natural geological phenomenon, pinapalala naman ng mga aktibidad ng tao. Nakatakdang i-relocate ng munisipyo ang mga residenteng apektado. Nakakaiyak para sa ilang namimili ang mataas na namang presyo ng kada kilo ng sibuyas. At ang mungkahi tuloy ng grupong Sinag, maximum suggested retail price din sa sibuyas para maawat ang taas presyo. Nakatutok si Darlene Kai. Nakakaiyak maghiwa ng sibuyas. Pero si Janice, di pa man naghihiwa, naluluha na raw sa presyong 180 pesos per kilo sa Kamuning Market sa Quezon City. Kaya iilang piraso na lang ang binibili niya. Paisa-isa na lang, di ba? Kung ano lang yung may sibuyas talaga, hindi mo na kailangan gawing sausawan. Ang tinderong si Ariel, wala raw magawa sa mahal na bigay sa kanila ng supplier. Siguro konti lang dating kaya tumataas. Konti ang dating kasi basa na nga yung iba eh. Kaya doon nagbabalot-balot kami worth 30 pesos, 50 ganyan. Bibili sila yung mga nakabalot-balot na lang, dagang 30, pang isang gamitan nila or pang dalawang lutuan. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, umaabot sa 200 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas at 90 to 140 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Malayong malayo sa sinasabi ng mga magsasaka sa Bungabo, Nueva Ecija na farm gate price o iyong kanilang benta na 60 to 80 pesos kada kilo sa pulang sibuyas at 48 pesos sa sibuyas na puti. Kung paano sa Manila, baka naman yung mga nagbebenta ron, super naman yung nagiging dagdag nila patong. Kwento ng isang onion farmer doon, hindi ganoon karami ang kanilang pananim at naantala pa ang anihan dahil nasira ng sunod-sunod na bagyo noong isang taon ang mga pananim. Yun pong mga pananim namin na dapat sana ay aanihin namin ng mga last week ng January, siguro po mga first week ng March na. Sa Cebu City, tig 200 pesos na ang kada kilo ng pulang sibuyas at 130 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Sa Batangas galing ang kanilang supply. Para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kailangan na ring magtakda ng MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa sibuyas. Hanggang 120 pesos lang daw dapat ang kada kilo ng pulang sibuyas at hanggang 90 pesos lang daw ang puting sibuyas dapat. Kung wala talagang sinet na price, pwedeng
tumaas yung presyo, walang limit. No? So, hindi ka naman pwedeng kumaso dun sa mga retailer or wholesaler dahil wala ka naman sinet na price. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng DA tungkol dito. Pero nauna na nilang sinabi na inaasahang pababa na ang presyo ng sibuyas sa mga susunod na linggo kapag dumating na sa palengke ang mga inangkat na sibuyas at dumami pa ang inani ng local farmers. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Bumuo ng Special Task Group ang Manila Police District para imbestigahan ang pagkamatay ng isang lalaking humabol sa magnanakaw pero siya pang kinuyog. Ayon sa MPD, nakapanayam na nila ang mga sangkot na individual at may nakalap na rin silang mga ebidensya. Pinag-aralan na rin nila ang CCTV footage ng insidente. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktimang criminology graduate na si Christian Ambon. Itong Pebrero namatay si Ambon matapos siyang makuyog at masaksak nang mapagkamalan siyang magnanakaw. Pero base sa kwento ng biktima, hinahabol niya pala ang nagnakaw ng kanyang cellphone. The wait is over dahil ngayong araw na ang simula ng 2-day music festival na Waterbomb Manila 2025. Kahit trikang araw, ready nang makiparty at makisplash ang mga dumagsa sa Quirino Grandstand. Day 1 pa lang pero pasabog na ang performance na hatid ng opening act na si sparkle artist Thea Astley. Magkakaroon din ng performances mula sa iba't ibang K-pop artists at K-pop groups. Kabilang sa mga performer ngayong araw si Running Man Korea star Kim Jong-kook na first time magpe-perform sa Waterbomb Festival. Nagpapasalamat siya sa pagmamahal at suporta ng Filipino fans na nanood ng Running Man Korea. In-airlift o inilipad sa ere ng mga rescuer ang kabayong ito sa California sa Amerika. Nahulog siya sa padausdos na bahagi ng talahiban. Pahirapan ang pagsagip. Sinubukan muna siyang akayin paakyat pero ayaw sumunod. Dahil dito, napilitang patulugin ng veterinaryo ang kabayo para maisagawa ang aerial rescue. Dinalang kabayo sa isang horse riding center kung saan nila ito sinuri. Kahit sino nasisindak basta makakita ng buwaya. Pero sadyang naliligaw ang iba sa kanila dahil sa pag-encroach o yung pagsapaw ng mga tao sa kanilang natural habitat. Narito ang ulat ni Doc Nielsen Donato ng Born to be Wild. Mabangis. Kaya nitong patumbahin ang kanyang mga kalaban. Kapag naligaw sa mga kabahayan, hindi maiwasan na pwersahing hulihin ito ng mga tao. Nahuli ang buhayang ito sa gilid ng ilog na malapit sa mga kabahayan ng Bonggao, Tawi-Tawi. Isang buhaya rin ang nahuli sa dalampasigan ng Languyan. Ang ganitong insidente, madalas ginagawa ng mga komunidad na may naitatalang ligaw na buhaya. Aksidenteng pagkagat niya sa mga tao ay hindi nangangahulugan na alam niya na yung pagkain. Ay maaring meron siya ulit na pagkain na pagkukunan. Kaya't babalik siya sa lugar na yon. Si Pangil ang pinakamatanda at pinakamalaking buhaya na inalagaan ng Davao Crocodile Park. Dahil nga hindi siya natutunaw, susubukan namin tanggalin. Isang taon mula nang aking kamustahin si Pangil, ibinalita sa amin ang pagpanaw nito. Lahat ba okay na to? Talagang patok sa netizens ang signature line niya ni Mami Grace Tan Felix. Pati ang anak niyang si Miguel, sumakay na rin sa trend kahit nasa set ng mga batang riles. Narito ang aking chika. Chicken apritada, check. Creamy beef and mushroom, check din. Kahit tinolang manok, check na check din. Lahat yan made by Mami Grace Tan Felix. Sa panonood lang ng kanyang cooking videos, tiyak craving satisfied ka na agad. Lalo na kapag naririnig mo na ang kanyang signature na linyang, okay na to, okay na to, okay na to. For sure, kahit isang beses, tumaan yan sa FYP mo. Okay na to.
Lahat tuloy ng netizens, okay na to. Okay na to. Si Mommy Grace nga mismo, nadala na rin sa sariling catchphrase kahit sa labas ng kusina. Okay na to. Pero wait, hindi lang netizens ha, dahil kahit mismo ang kanyang darling baby boy na si Miguel Tan Felix, nakikiride na rin sa trend. Sa kabila kasi ng maaksyong tagpo sa series na mga batang riles, may kakwelahan din pala si Kidlat si Miguel on set. Okay na to. Kahit hanggang sa stunts. Okay na to. Pati sa selfie with the team. Okay na to. At paglalagay ng hairspray. Okay na to. Okay na to. Ayan, okay na to. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Okay na, okay, Ikaw, Pia, okay na to? Okay na, okay na. Okay na po. Okay na rin. Okay na rin to. Okay na yan. Okay na yung mga balita na yan. Mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado. At happy 15th anniversary po sa atin dito sa 24 Oras Weekend. Happy at anniversary, sa mga manonood natin tuwing Sabado at Linggo, maraming salamat po. Sa pagpapasok nyo sa amin sa inyong mga tahanan tuwing Sabado at Linggo ng hapon. Ng 15 taon. Yes. At para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.